Hello, good morning. So ito yung ating budget preparation form number or version 2025.4. So let us start. So 1, 2, 3, 4, max ko na. So ang unang gagawin natin para ma-adapt itong system natin o bagong version is link natin to, pindutin natin itong link. However, yung link again nitong una ay dito lang para sa mga homepage, no? Yung mga form number 1 and 2 ay hindi natin mailink dahil may nagbago ng mga posisyon ng mga cells, kaya masisira lang. And therefore, let us start. So, lilink tayo ng all version natin. So, for example, hanap tayo ng iba na all version. So, for example, ito, Bunny, open. So, kukunin niya yung data from the old version para hindi ka na mahirapan kahit papano. Yan, antay lang natin mag-update. And even yung ating key for the new version, i-adapt niya para maging full version siya. Alright. So, gamitin natin itong example, itong Bunny. So, max ko na lang. Now, base doon sa napag-usapan natin is yung budget preparation ordinance number, gawin natin itong year 2025. I think mga first ordinance to ng 2025. As well as itong mga development plan resolution. Kung wala pa kayong resolution or ask nyo na lang sa secretary kung anong number na ng resolution. So, ginagawa natin, binabago natin sa year 2025. Assuming iisa lang, first yung ordinance, saka first yung bago mga resolution. Then the budget message will be on March 2 or March 12, 2025. Then the session date is, let us see, March 12. So let us see, siguro March 10. Okay. Tapos, development fund first motion. So bahala na kayo dito. Okay. Pati dito sa AIP. Budget session time, depende. Bahala na rin kayo dyan. Ang regular session is kung March ito, then first week. So kung every month ay nagto 2 sessions kayo, so on March first week, supposedly this is your fifth sessions, no? Noong March 12. And minutes of the meeting is same lang, 05, kung ganyan yung series ng numbering ng resolution. So sa SK PAN, sunod lang natin, 25-03, copy ko na lang para hindi tayo mahirapan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Clarification lang, supposedly ito yung mauuna, no? Kasi sa mga susunod na gagawin natin mga budget, mauna na itong mga plan, supposedly. So, ito unang mauna, then saka yung mga iba pang mga resolution. Pero in this case, kasi late na tayo. So, isang setupan lang ang gagawin din natin at yung mga resolution number ay pinagsunod-sunod ko na lang. Pero sa mga susunod na mga paggagawa natin ng budget, ito na yung mga unang numbering. Kasi nga, coming from the plan, yun na yung ating take off para makagawa ng budget for the year 2026, next year. So attendance, present dito natin nilalagay, kung absent, be absent para mag-reflect doon sa ating mga resolution. Dito naman sa punong barangay, SK chairman, saka sa secretary, saka sa treasurer, if it is a absent or present.
Okay, so hindi naman to na bago, okay lang. Then yung full version. Alright. So next step is to change naman yung logo. Okay? So hanap tayo ng logo ng Bunny Bunny. Hanapin lang muna kung nasaan. So may logo 1, logo 2, no logo. So ito na yan. So right click, properties. Dapat ito po ay BMP files, no? Para ma-adapt ng system. Location, copy, lahat. Then control C as in copy. Then okay na yan. Then go back tayo sa ating system. Sa taas, i-highlight mo to. Then control victory. Then enter. Then no logo. Show no logo para mag-update. No logo. Show logo. Okay. So, na-adapt na nating system. Kung hindi nag-error yon, wala nag-pop up na error, and therefore, ay tama yung file natin, no? Yung BMP, naka-BMP, saka naka yung file name, logo 1, logo 2, saka no logo. So now, tingnan natin. Meron ditong edit all. No? Pindutin natin to para mag-open lahat noong sheets. Pero be careful kasi kapag edit all, yung pati yung mga formula mag-a-appear, pwedeng mapaltan. So, gusto lang natin makita at may ayos yung logo, kaya gusto natin itong tignan. So, edit all, 1, 2, 3, 4. All barangay budget documents will appear for you to edit. This require an advanced procedure and be sure what you're going to up to. What you are up to. So, yes. Alright, so nakita natin on our endorsement, so naandyan na yung logo. So, if ever na gusto mong i-adjust yung logo, doon naka-edit all siya. Ang naka-edit all lang, yung mga formula, kita mo, may pansin mo, may mga formula dyan. Okay. However, yung logo, hindi siya nagagalaw. Before magalaw yan, kailangan mong pindutin yung developer. Yan. Now, kung wala kang developer na tab dito, pumunta ka sa file, option, then customize ribbon. Ayun, may lalabas na dalawang column dito. Dito, kalimitan, wala kapag hindi nag-appear. So, gagawin mo lang, i-click mo lang yan para mag-appear yung developer na tab. Then, okay. So, lalabas supposedly yung developer dito. No? So, design mode. So, dapat mo may-click para ma-move yung mga image. So, design mode, ayun. So, pwede na siyang ma-edit. Usually, ino-oblong natin yan dahil sa screen natin bilog, pero however, kapag naman natin pinrint na, hindi siya bilog, kundi nag-oblong. Ay, nag-ano, distorted, no? So, minsan nakaganyan kapag sample. Ayun, kapag nag-print preview tayo, may print preview, yung makikita mo dyan, bilog siya. Pero oblong dito sa itsura. So, i-adjust mo lang yan. Pantay-pantayin. So, mano-mano. Yan. Tapos sa message naman, ayan, ganyan, yan. So, kung gusto mong baguhin, i-adjust. Yan. Ano pa? Yung may mga logo lang. Titignan na natin, yan. May mga logo. Kung nag-appear na may logo talaga. Yan. Yun. Yun. Okay. 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 Uh, okay. So, hindi siya pantay. Pantayin mo lang. Check natin kung may error na hindi nalagyan ng
Hindi nag-appear ng tama yung logo. Yan, yan. Hmm. Yun, may error dito. Pero pag-send ko sa inyo ng data, mag-a-adapt na yan. Ayusin ko lang yan at least. Note ko para pag-send ko sa inyo ng file, ay gagalaw na yan. So, under ng BADAC. Okay, sige. Okay, yun. BPOC. Okay. 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 APP. Yun, pati dito sa Barangay Financial Report. Okay, hindi gumalaw. Then account. Alright, so yung dalawa lang. Don't worry. Pag sinend ko tong file, ay adjusted na yan. Okay, go back tayo dito sa home page. Ano pa bang bago dito? Wala na. Okay? Alright, so pagkatapos natin ma-adapt yung ating system at na-link na natin yung first information, yung budget preparation form number 1, hindi pa siya nakali. No? At yung form number 2. Ngayon, to save time, itong 3, itong plantilla, ay kailangan natin i-adapt. Ito yung link to yung plantilla. So, ang mababago lang ay yung plantilla sa atong homepage. So, yung rest, yung 1 and 2, ay kailangan mo i-clear ito para may pasok naman yung dati nating budget. Okay, so link to na ako para ma-adapt na yung plantilla. No? At hindi ko na isulat, i-type isa-isa. Medyo yan ang matagal eh. So link to. Please close all open Excel files except the budget system. So merong flashing screen ulit makikita. Then okay, hanapin natin yung same na file natin. In our case, itong bunny-bunny ginamit ko. So open. So, ina-adapt na nga niya yung plantilla lang. Okay, payroll information. Okay, new. So, if you're going to look at budget preparation form number 3, supposedly, sa yung file na yan. Yung pang, in our case, pang bani-banay. So, meron tayong print A saka print M. Yung print A, annual ito. So, ito yung pinapasa natin no, sa budget office. Tapos yung print M, print monthly yan, para lang makita yung pang monthly view. Para lang makita yung changes. No? Pero pinapasa lang natin talaga yung annual. Okay. So, next step is, eto na, budget preparation form number 1. So, kunin nyo yung dating yung budget preparation form number 1, if you can print it, kakopy na lang natin. So, hindi natin to in-automize kasi nga, may mga changes sa mga position ng mga cell, at masisira if ever ginamit natin pa rin yung mga buttons ng clear. So now, ang gagawin natin is we will clear all. Show all ko lang. Diyan pa rin naman, parehas pa rin naman. No? So clear all para mabura lahat. Okay, clear all ko na. Ayan. So nabura lahat. Maliban dito sa budget year proposed ng 2025. Kasi sabi dito may note, to add or edit account titles, account codes, and budget year balances, please go to budget preparation form number 2. Okay, so yung budget preparation form number 2, dito, itong one na to, this one, itong column ng budget year, ay alam naman natin na nagagaling dito sa budget preparation form number 2. In a summarized form, sinasama niya lahat ng mga account, pinagsasama niya lahat no from general to basic services. Yung mga pinagagamit nating account codes ay iniisa niya lang, sinasama niya lang into a summary, kaya dito siya napapunta.
Since na hindi pa naman natatanggal yung record ng budget preparation form number 2, kaya mapapansin mo may mga amount dito. So what will be next is you clear the budget preparation form number 2. So kiklear ko na. Okay, so nabura na yung iba. Ano ba nangyari? Ay, hindi nabura. Baka hindi ko pa ito nalagyan. Check ko lang ha. Baka hindi ko pa siya napapaltan. O hindi pa nga. Hindi ko pa na-shift. Budget preparation form clear. Okay. Yan. So, test natin. Clear. Ayun. So, nabura na yung mga nasa MOE. Pero, ba't may natira pa? Oo, yes, yung honoraria, natira pa yan. Yung mga PS natira dahil yung record naman nito ay galing dito sa number 3. In-adapt na natin ito. So, hindi siya, na-retain siya. No? Dito sa form number 2, na-retain yung mga amount na yon. Ang nabura lang yung mga pang-MOE. Pero lahat ng pang-honoraria ay natira. So, ang gagawin na lang natin ay yun na lang yung mangyayaring i-adapt natin yung mga iba. So ngayon, paano tayo mag-start ngayon? E di nabura na natin. So, kunin ko lang yung data ng form number 2 ng Banay-Banay. At I'll start to encode yung mga amount nun. Okay, so on 2023, supposedly sabi dyan, refer to accounting records. So yung trial balance yan ay dapat galing sa accounting. So lahat to isiro ko na. Wala tayong beginning balance. So una is yung share from community tax, nakalagay dito sa kanya is 100. Yung share from RPT is 4944617.66. Share from IRA or NTA 32,046,286. Subsidy, local government units, 1,000. Then the business tax is 1,300,000. So ipasok nyo lang po yung dati nating mga pinasok na dito. Next is yung 2024. So this is 100,000. This is on RPT side is 5 million. On NTA is 34,079,403. Then, 10,000, 1,000 lang. Then we have 1,000 here. Then another 1.3. Check lang natin kung tama. So 38, then 44. Then for 2025, ay this one is again, hindi ko na print yung ano. Buksan ko na lang. Hindi ko mabasa na putol. Print ko. So ito yung luma, 1,100,000. Copy ko na to. Lipat tayo doon sa bago. So 100,000. The NTA is ERPT 5191. Ngayon, kung gusto niyo i-copy paste yun, sumobra. Ito, so cursor mo,
Ah, Control C, then dito, hindi mo i-control V, no? Right click, paste special 1, 2, 3. Yan, para wag sumama yung formula. Yun. Paste special, then 1, 2, 3 yung para text file lang. Oops. Itong NTA o ERA, so kinapi ko, dinlagay ko sa NTA dito. Right click, 1, 2, 3. Yan. Tapos yung kabila naman, 1 million sa 1,000 sa 1,300,000. So, copy ko na. Okay, yun. So, dito naman sa per semester, so kung ano man yung na-realize nyo about dito sa income na to, in this case, dito automatic naman to eh, no? So, 57,568 yung actual ng first semester. Then, 3,409, 384.89. Then, 17,039,701.50 ang na-realize na. So, 1,000 wala pa. Then, dito sa business tax, 756,584. Okay, so i-confirm ko lang yung amount kung tama. Alright. So in the income side, on the receipt side, tapos na tayo. So ngayon, dito naman, sa past year ng mga expenditure. So, kukopay lang natin, 216,510, ay, 216,510 dito pa sa taas. Then 13,372, ay, ano ba yun? PEI pala yung nandito. Tama. Ito yung PEI, tapos yung honoraria ay 13,372. So, yung arrangement ng account titles din, medyo na bago kasi. Yung year-end bonus or pinaghiwalay na natin dito, dati may year-end saka mid-year pinagsama. So, sa year-end to malamang, 286,700. Year wala. Then, cash gift is 55,000. Then, meron tayong breakdown ng other bonuses and allowances into ABC, medical allowance, service recognition, sa incentive. Zero, bakit zero to? Kasi remember, sabi ko, yung account titles nito sa kayong amount sa budget ay makikita mo yan sa budget preparation form number 2. So, itong mga account dito, sige tayo, iwan ko lang ulit para mag-lock na nakalak na. Hindi mo to mababago dito yan, yung account. Saan mo mababago ito? Dito sa form number 2. Yan. Particularly dito sa MOE ng General dahil ito yung pinakompleto. So for example, uh, nasa ba tayo? Nasa PS tayo. No? Ayan. Show all ko lang to, hindi naka-show all. Makikita mo ay may other bonuses tayo. No? Ito, other bonuses to. Ito yung other bonuses. So may medical saka service recognition. So medical, service recognition, then zero. Ito yung blanco na yon. Ito. So testing allowance. Yan. So, mapansin mo, yun, testing allowance. Oh, buri ko lang to. Buti na lang nakita ko. Dapat ito yan. Okay? Home ko lang. So, yun, nakita mo, testing allowance na ando na siya. Tapos, dito naman sa kabila, other personal benefit, nakadalawang monetized leave lang, then blanco to. So, mapapansin mo, ay dito blanco, monetized leave lang nakalagay. So, kung test 1, test 2. Ayun, so lumabas na siya dito. Pero itong account title ay ABC para magkakaiba siya para
ang formula kasi ito sa mission eh. So kung parehas lang to ng hindi nakate-categorize sa ABC, ang gagawin niya, kunwari walang ABC to, ang mangyayari, isasum niya lang tong lahat dito. Eh gusto natin nga may breakdown, kaya meron siya ABC. Para separately, meron siyang ma-account yung kung may amount tayo nilagay. So balik tayo dito, tatagalin ko na itong test 1 and 2, saka itong testing allowance na ginawa natin. So yun, ano pa ba? Ayan, so isa-isay na lang natin to. Okay? So, medical allowance, wala naman siya ng 2023. Service recognition, wala naman siya ng 2023. Then, blanco yan, wala naman yan. Monetized leave, ito meron siya dito. 313027. Then, other personal benefit nakalagay. So, wala pa tayo nakalagay dito. Lagay na lang natin dito, no? Two. Other personal benefits, which is, balik tayo, o nangyari, dito ko pala sa taas ilagay. Dali, dito sa baba. Ito title lang kasi ito eh. Hindi natin nilalagyan ng ano yan, ng account, ng details. Ito natin ilagay. Ayun, so dito, magkano? 110. Yan. So tapos na tayo sa PS. Tingnan natin kung tama lang. 30, 986, 55. So, tingnan natin kung yung formula, may kulang ako. Hindi siya nag-balance. 216. Ah, 55. Kulang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saglit lang. Tingnan natin. Ba't di ako equal sa luma? Show all ko. 15,269. 13,372,068. Then 216,510. 986,700. 55,000. Ayun, kulang ako ng other bonuses. Meron palang other bonuses dito. So, lagyan na natin dito sa baba. Other, other bonuses. Ang nangyayari is, kasi nga in 2023, hindi pa naman ito ganito yung ginagawa natin na hindi hiwalay. Ito kasi galing sa budget office, yung kinategorize nila yung other bonuses saka yung other personnel. So ngayon, sa accounting, supposedly dito natin lalagay, kaya lang, ito subtitle lang to eh. Itong mga to, dalawang subtitle lang. So nag-create tayo ng other bonuses dito sa baba para may pasok natin yung luma natin na nilagay. Okay, yan. Yung equal na tayo, 15,269. Tapos sa kabila naman, yung honoraria ay 15,083,004. Dito hindi natin magsusulat dahil ah, alam naman natin na galing yan sa budget preparation form number 1. Tapos, sumunod, ay 55,000.
Then, year end, 281,740. Wala siyang median naman. Other bonuses, ito natin nilagay. 0.83. Monetized leave, 310, 532.25. Other personal benefits, 216,510. So check natin, 17 kulang para isa. Cash gift, 55,000. Alright. So yung mga kulay green, hayaan mo lang yan. Kasi kapag nag-shake naman natin, mawawala yan. Ngayon, kapag meron pa rin nag-appear na zero after na-ready na natin, lagyan mo na lang zero para mawala yung green. No? Pero hindi naman, mamaya na lang. So dito naman tayo sa half, sa first semester, other bonuses. Then monetize lead. Okay, then everything else, wala pa siya. Para sa studio. Para sa studio. Ginamit yung power station. Okay. Ayun. Aha. So, PS. Susunod naman, dito, traveling. So, ano pa ba? Tapos na ba? Tapos na yung PS. Susunod, travel expenses. So, 400,000. Training, 130,000. So, kinokopya ko lang yung, nag-print kasi ako, no? Actually, galing yan dito sa luma. Dito. Sa ba to? Ready. Ito na nga yun. So, yan, 400,000, 130, 1,000,000, 400. So, kinokopya ko lang yung sa luma. Yan. 400, 130, janitor supplies, 1,000,000, office supplies, 100,000. Ay, 400,000. Then, accountable forms is 15,000. So, check nyo mabuti no, kung saan yung amount na yun. 15,000. Then, food supplies, dito na, 50,000. Then, welfare, 10. Drugs, medicine, 500. Okay. Next, medical and dental. May 200. Popos ko lang sa left. Yung record ko pala. Pause lang. Okay, saan ba tayo? Fuel and oil. 1,800,000. Military. 150. Water. Ah, water. Telephone. Electricity. Internet. Okay, so on and so forth, no? Kokopya nyo lang, then susunod naman, itong budget na to. I mean, itong 2024. Okay. So on and so forth yan. So number 2 na tayo para mabilis na yung ating tutorial.
After mong makomplete na yung actual year, yung past year, I mean, sa itong actual year na 2024, punta ka na sa budget preparation form number 2. Yan. Ano man na bago dito, tinanggal ko yung sa taas, yung monitoring balances, nilipat ko sa kanan para kahit papano is malapad-lapad, mahaba-haba yung ating viewing. Okay. So, sa honoraria, ito yon, no? Source ay budget preparation form number 3. Ito namang year-end bonus, so ang source niyan, tingnan natin kung depende na sa inyo kung lahatan ba yan o hindi. So in our case is kalimitan, syempre, sa gitna. Ayun, bale, depende na lang sa inyo kung ano ang lalagyan yung bonus no, kung magkano. Year-end pala. So for example, ang year-end bonus lang natin ilalagay isang buwan ng SP members. So, budget year 216. Kung sakali man. Ngayon, kung gusto nyo at kasya naman ang budget is lahatan. In this case, for example lang, yan, isang lahatan to kung kaya ng budget. Yung iba naman na ginagawa dito, syempre, yung mga SB lang naman talaga ang dapat dito. Ginagawa na lang ng paraan yung mga pang employee. At kung gusto nyo pa, may year-end na, may mid-year bonus pa, di mas masaya. Cash gift, 12,000. Medical allowance, 55. Service revenue, service recognition incentive, ito, ngayon lang nauso to. 20,000 to sa bawat SB member. Other bonuses kung meron man. Then other personal benefits, bahala na kayo kung ano yan. Then susunod naman yung traveling, no? So mapapansin mo, as you populate yung data, nababago dito. Now, pinaka-the best method here, unahin natin itong may mga percentage. So, wag mula SK fan hanggang HID. Ang problema is, nandito na, no? Yung SK fan ay automatically nag-compute naman yan. Binabawas na kaagad niya dito yon. Dito, special purpose appropriation under the trust liability. Ito yan. Okay, auto-compute na yan. Then we have also now daycare services. Wag na muna yan, mga basic services. Ang gagawin mo, pupunta ka agad doon sa may mga percentage. So magsimula ka dito sa development fund. Yung development fund nandito. So yung account title ng ginagawa sinasabi ng budget, dito ko nilagay kasi supposedly dito dapat yung sa gilid eh. Kaso hindi kasi eh. Isa-isa daw dito yung 9911 for example dito. Inilagay ko na lang sa taas. Masisira kasi kapag nilagay natin dito sa side na to, wala na palang siyang space. Binalik natin yung AIP natin na original dito. Hindi na siya 9911 kundi yung dati talagang AIP dito sa system. Ngayon, anong bago pa dito is dito nakaklas. So, para lang talaga ma-identify natin. For example, itong procurement ng livelihood equipment. So, sa capital outlay ito. Base doon sa last na usapan natin, yung capital outlay, supposedly, kapag nilagay ka na amount daw, sabi ng budget, dapat mga 50,000 and above. Pero sa totoo lang, may mga capital outlay kasi na less than 50, pero ang estimated useful life niya ay more than a year. So, ayun kasi ang category, ano na nun, para mo identify kung siya ay capital outlay. Sabi, dapat is more than a year ang estimated useful life. Ibig sabihin, tatagal ng sobra sa isang taon. At same manner, ay lalampas ng 50,000 in order to categorize sa capital outlay. Pero meron tayong sinasabi na semi-expendable account. Yung semi-expendable account is those account or items na tumatagal ng isang taon, mahigit sa isang taon, do hindi naman siya lalampas ng 50,000. So for example,
Itong laptop, kung nakabili ka ng laptop and worth 40,000, so less than 50 yon. Pero yet, inaasahan natin yung laptop ay magtatagal ng more than a year ng estimated useful life na. Same manner, yung mga tables na nabili mo ng worth 20,000. So, still they are capital outlay eh. Dahil tumatagal sila ng more than a year, yet less than 50,000 yung halaga. So, para lang hindi tayo ano na naman, magkaroon ng argument dyan. So, be sure na ilagay mo sa capital outlay mo ay more than 50,000. Para lang, wala na tayo usap-usap pa. Sundin na natin sila. Sige, 50,000 more than dapat ilagay mo dyan. Then, ang nabago pa dito is, on the side is meron siyang account title talaga na per account, na per pipisas. Para hindi ka maligaw. I-check mo kasi, ang kino-concern ng budget is to check yung account code, which is hindi naman talaga dapat trabaho nila yan. Dito sila nagpa-focus sa pag-check ng mga account codes. No? Now, to make it sure na tama yung account code na nandito at sa mga programa mo, tumingin ka dito sa account title. Halimbawa, cash gift. Cash gift ba talaga yon? O, cash gift talaga yon. Yan. Food supplies. So, food supplies talaga. Yan. Titingnan mo dyan, no? Rent expense. Ngayon, paano mo mabago? Eto ngayon, hindi mo na ito na mababago ng basta-basta. Nakalock na yan. However, pwede mo siyang baguhin kasi yung account no, dito, pwede mo siyang baguhin eh. Now, to make sure na kapag binago mo yung account title mo dito, ay dapat magko-coincide yung code doon sa account title. So, for example, dito, maglalagay ako under ng, kunwari lang, daycare services, na bukod sa training expenses ng other MOE, is bibili ako ng office supplies dito. O nag-add ako ng office supplies para sa daycare. So ngayon, account title, hindi ko na alam kung ano account title, di mo mabago eh. Ang gagawin mo is meron ditong bagong get code. Yung cursor mo nandito, kung saan mo lalagyan ng code. Then, pindutin mo itong get code, office supplies sa pinag-usapan natin. No? Kita mo, wala pa siyang account title. Dito meron. Pero yung code, di natin alam. So, pupuntahan mo yung get code. Yan. May lalabas ngayon na input dito. Pero hindi ka diyan mag-i-input. Ang gagawin mo, magse-select ka. Baba mo, no? Ang mga expenditure ay nagsisimula sa mga 5. Yan, mga 5. Mga expenditure yan. May mga nilagay ako dito, mga kulay pula. Ito yung mga usually ginagamit. Ngayon, yung office supplies, makita mo ito yun. Ito yung code niya. Pipiliin mo ngayon yung account code nito. Kita mo, meron siyang selection. Then, pumunta siya dito kusa. Okay, for example, 20. O yun, naging nabago. Ayun, 19. So, every time na nagsaselect ka, pupunta dito. So, once na na-select mo na yan, i-okay mo na. So, ano makikita natin? Kapag in-okay ko to babalik doon sa form number 1. Nandito ka ngayon sa account. No? Yun, select. Ayun, mapapansin mo, ayun, pumasok na siya dito. At ang kinuha mong title ay office supplies. So, therefore, coincide na yung account code mo sa account title. Make it sure lang. So, for example, dito, gusto mong paltan to kasi hindi mo mababago yun eh. Training expenses din naman to. Kunwari lang, ginawa mo itong, ginawa natin itong fuel and, kunwari lang po, no? Ginawa natin itong fuel and oil. Hindi naman to automatic magbabago. So, kailangan mo mano-mano yan. Kasi ito ay per program kasi ito eh. So, ngayon ay ito, babaguhin natin, no? Get code. Ang sinabi natin, fuel and oil, ito yon, fuel and oil. Then, okay. So as you can see, nabago na siya, fuel and oil na talaga siya. Okay? So ibalik natin, training expenses to. So yung account code niyan ay pertaining to the fuel and oil. So hindi siya tama. Ayan, tingnan mo. Hindi tama. Para hindi tayo masita ng budget office, dahil sila ay mga master sa coding, ang gagawin lang natin is ito, get code, paltan mo.
Then, training ito. Training. Okay. Yan. So, nabago na. Training expense na siya. So, make it sure, guys. No? Kasi yun ang laging ano point nila. Be sure daw na account code mo ay tama doon sa title. Oh, tama naman yun. No? Kasi, importante yun na tama. At kapag nagdi-disperse na tayo, alam natin yung account code na papasukan. Okay. So, moving forward, habang nag encode ka dito sa mga may percentage, naunahin natin, no? May mga percentage. Titingin ka uli dito sa mga ah, sa budget amount. Ito yung appropriation mo based on percentage, then ito yung amount na pinapasok mo na. So for example, dito tayo sa development fund. Kunwari, naglagay ka dito sa livelihood equipment, kunwari lang, ubusin na natin ng 100,000. So makikita mo, as you type here, makikita mo dito yung account. Hanggang sa ma-zero out mo yan. Then the next step, yung BDRRM, hanggang sa ma-zero out mo to. Pero syempre, nagawa na natin to dati pa eh. Ang gagawin mo na lang, kukopyahin mo na lang yung dating nakalagay sa budget. Then, pati ito, halimbawa, ito, nilagay mo livelihood equipments lang. So, babaguhin mo lang dito. No? Be sure na, yung mga nakalagay kasi dito is, mga given lang yan. Pwede mo siyang baguhin. Be sure na yung pag binago mo to ay kaakibat yung account code. Ay tama din dapat. Then, of course, pati yung expected result, ibabaguhin mo na rin siya. Okay? So, itong mga nandito given na data is only guide lang to. Now, if you want to change it, make it sure again na pag binago mo tong title na to, yung AIP, di mo na mababago yan. Yung code mo, mababago mo through get code, no? Pili, get code, papapunta sa account, then select, then okay, papasok na yung account dito. Then ito naman, yan. Then yung amount, ito rin yun. Kung ano man. Yan. Okay? Yan ang development fund. Tapos susunod naman ay yung BDRRM. So again, yung account title ng budget na dito lang sa taas. Hindi natin kaya dito sa side. Sorry. Okay? Masisira kasi na naman. Then meron dito, aside from the itong budget preparation form number 2, nag-extend siya na kailangan mo lagyan ng PPA saka objective. Dito na, babato naman sa plan. Yung nilagay mo dito, babato sa plan. Okay? O so for example, ito, emergency work response, so 100,000. Lalagay natin kunwari. Emergency work operation, yan. Ito nga pala, bago, sa 30% ay nag-auto-compute siya. Dapat daw, halimbawa, binreakdown mo yung 30%, no? Ay dapat daw mag-equal dito sa 707. Ayun ang objective mo. So, ang gagawin mo dito is 500,000 or gusto mo lahat ilagay mo dyan sa emergency work, 707,531.09. Ayan. So, dapat to equal to. Okay? Dapat 30%. Ganun din naman mamaya sa 70%. Kung breakdown mo yan, dapat mag-equal sa 1,650,905. Okay. Then, sa plan, makikita mo dito, show all ko lang. Ayun, 707, emergency, objective. Hindi mo to mababago mo yan doon sa budget preparation form number 2. Ito, emergency work. Di ba? Ito, emergency work. Ito yung, ito yung activity. Emergency work, description, objective, to fund for emergency work. Ayun, no, to fund for emergency work. Dito siya, papasok. So, ito ang kailangan mong i-edit, no? Then, under MOE yan. Okay. Ano pa? Other services. So, ayun. Dito sa appropriation for senior citizen, meron din siyang 50%. Then, yung PWD, ito daw yung 50%.
Okay? Kasi hati yung dalawang yan eh. Pero sa totoo lang, 471 yun. Kaya as you put here yung data na pumapasok dito. So make it sure lahat to ay dapat zero. Okay? Dapat zero lahat yan. After mong ma-zero out itong mga fund dito, ang susunod naman, syempre, yung general and basic. So, papagbabalikan mo ngayon yan, yung mga general basic na MOE, or kung gusto mo magdagdag sa PS, okay lang. So, diyan mo babalikan ngayon yung mga travel expenses, lalagay mo yun dyan, kung ano man. Hanggang sa ma-zero out mo itong lahat. Okay? So, gano'n lang. Then, automatically, lahat na ipapasok as you go along. Dito sa mga plan, papasok na lahat yan. Alright, so that's it. I hope na nagets mo. Kung hindi man, edi set na lang tayo ng actual na encoding ng budget natin. Alright, so thank you very much, guys.